Awakening the Purple Thunder at the Beginning, Season 2. Sa gitna ng larangan ng digmaan na halos natatakpan na ng mga bangkay ng mga halimaw, tahimik na nakatayo si Xu Jingming. Ang lupa ay wasak at may bakas ng mga tama ng kidlat sa paligid. Bagaman medyo pagod na ang kanyang katawan matapos ang tuloy-tuloy na labanan, Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. nananatiling kalmado ang kanyang mukha habang sinusuri niya ang mga gantimpalang nakuha mula sa mga pinatay na halimaw. Nakakuha ako ng 1,813 ability points. Mahinang bulong niya sa sarili habang mabilis na nagkakalkula sa isip. Sa bilis ng pagtaas ng kanyang puntos, hindi na magtatagal bago niya maabot ang level 3 upper rank. Ito pa lamang ang unang araw ng kanyang plano na 6 na araw at 6 na gabi ng halos walang pahinga. 2 oras sa pag-akit ng mga halimaw, 8 oras ng pakikipaglaban, at 2 maikling pahinga lamang para kumain. Kung magiging maayos ang lahat, kaya niyang makakuha ng humigit sa 3,600 ability points bawat araw. Hindi pa kasama roon ng oras na ginugugol niya sa pagmamasad sa kapaligiran at pag-aaral sa kilos ng mga halimaw. Sa isip ni Xu Jingming, malinaw ang kanyang hinaharap. Sa ngayon, kailangan muna niyang kolektahin ang mga bunga ng digmaan. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng mga bangkay ng Thunder Beast upang kunin ang mga kristal na naiiwan sa kanilang mga katawan. Mula sa unang level 3 Thunder Beast na kanyang napatay, isang lilang kristal ang kanyang nakuha. Isang Thunder Core. Habang hawak ang kumikinang na kristal sa kanyang kamay, hindi maitatago ni Xu Jingming ang kanyang kasiyahan. Ang gantimpalang ito ay isang napakagandang simula. Lumipas ang 5 araw sa gitnang bahagi ng Thunder Region. Sa madilim na gabubatan, ang isang grupo ng 3 tao ay dahan-dahang naglalakbay sa pagitan ng mga puno. Ang isang batang babae na may blonde na buhok ay halatang pagod. Talaga bang kailangan nating gumising ng 3 AM ng madaling araw araw-araw? Reklamo niya. Tumingin siya kay Leia Yanggang. Tahimik siyang sumagot. Sa Thunder Region, halos walang pagkakaiba ang tres ng madaling araw at tanghali. Palaging maliwanag dito dahil sa kidlat sa kalangitan. Napabuntong hininga ang babae. Kailan ba tayo makakauwi? Ngayong araw ang huling araw ng pagsusuri. Makakaalis tayo pagkatapos ng 6:00 ng gabi, sagot ni Leia Yanggang. Ipiniliwanag din niya kahit natapos na nila ang kanilang misyon, mas mabuti pang manatili sila sa rehiyon upang magpakita ng mas magandang impresyon sa elite training camp. Sa katabi nila, nagsimulang mag-usap ang 2 pa nilang kasama. Pinagtatawanan nila ang isang estudyante mula sa Modo University na unawang hindi nakinaya ang hirap at umalis ng maaga. Ang lalaking may lilang buhok ay mayabang pang nagsabi, mas tamang desisyon ang sumali sa Thunderbolt Marshall Hall kaysa mag-apply sa isang universidad. Ipinagmamalaki niya na kinailangan nilang palitanan sa pagbabantay at pahinga upang matapos ang kanilang misyon sa panghuhuli ng mga halimaw. Pero biglang, naninig ang lupa. Nagulat ang buong grupo. Ano yun? Lindol ba? Sigaw ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya ang totoo. Beast Tide! Mabilis na pinakalma ni Leia Yanggang ang grupo. Huwag kayong magpanik. Hindi ito malaking sukat ng Beast Tide. Pero ang katotohanan ay mas nakakatakot pang ito. Dahil ang nangunguna sa malaking kawan ng mahalimaw ay walang iba kundi si Xu Jingming. Para siyang bagyong dumaraan sa gabubatan habang daan-daang mabangis na Thunder Beast ang sumusunod sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Agad niyang nakilala ang blonde na babae. Sa una ay inakala ni Leia Yanggang na hindi sinasadyang naakit ni Xu Jingming ang mga halimaw at handa siyang tumulong upang ipakita ang kanyang lakas. Ngunit biglang sumigaw ang blonde na babae.
Tingnan mo, sinasadya niya. Napagtanto niyang sadyang dinadala ni Xu Jingming ang mga halimaw patungo sa kanila. Ngunit bago pa sila makagawa ng anumang reaksyon, parang kidlat na dumaan si Xu Jingming sa kanilang tabi. Ganap niyang binaliwala ang kanilang presensya. Naiwan ang tatlo na nakatayo sa pagkabigla habang ang malaking kawan ng mga halimaw ay dumaan sa kanilang paligid. Mula sa malayo, tila isang maliit na itim na tuldok lamang si Xu Jingming na hinahabol ng isang dagat ng Thunder Beast. Tumawa ang blonde na babae. Nararapat lang iyon sa makasariling lalaki. Ngunit napansin ni Lea Yanggang ang isang kakaiba. Hindi sila inaatake ng mga Thunder Beast. Napagtanto niya ang dahilan. Ginagamit ni Xu Jingming ang Golden Lightning upang akitin ang mga halimaw. Hindi maintindihan ni Lea Yanggang. Si Xu Jingming ay level 3 mid-rank lamang. Paano niya nagawang akitin ang napakalaking kawan ng mga halimaw? May ilan pa ngang nasa level 3 peak. Tingnan mo, tumigil siya, sigaw ng babae. Huminto si Xu Jingming. Isang napakalakas na Golden Lightning energy ang sumabog sa kanyang katawan. Isang bagyo ng kidlat ang kumalat sa napakalawak na uri. Sa loob lamang ng isang sandali, ang lahat ng halimaw sa loob ng sakaw ay napunit sa maraming piraso. Nanlaki ang mga mata ni Lea Yanggang. Ang sakop ng pag-atake na iyon ay hindi kapani-paniwala. Kahit siya na nasa level 3 peak, ay kaya lamang magpalawak ng 30 meters ng sakaw. Ngunit ang kay Xu Jingming ay mas malawak pa. Nagsimulang magduda si Liao Yangyang. Ang kakayahan sa kidlat na iyon ay tiyak na hindi pangkaraniwan na rank ability lamang. Maaari bang ito ay S-rank? Ngunit tila imposible iyon. Ang tanging S-rank na estudyante sa Modo University ay isang freshman lamang. Habang ang taong ito, si Xu Jingming, ay malinaw na nasa level 3 mid-rank lamang at nakatayo sa kanilang likuran. Ang dalawang kasama ni Liao Yangyang ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Hindi nila inaasahan na ang isang tao mula sa Modo University ay maaaring maging ganito kalakas. Sa kanilang mata, ang pagpatay ni Xu Jingming sa mga level 3 Thunder Beasts ay kasing dali lamang ng pagpatay sa mga manok. Sa kabilang banda, si Xu Jingming ay nakatayo sa gitna ng napakaraming bangkay ng mga halimaw. Tahimik niyang sinusuri ang kanyang mga nakuha. 23,000 ability points. Sa wakas, sapat na iyon upang tumaas ang kanyang level. Matapos ang 5 araw at 5 gabi na halos walang tulog, unti-unti nang bumababa ang kanyang kondisyon. Panahon na upang humanap ng isang tahimik na lugar upang ilaan ang kanyang mga puntos at pagkatapos ay bumalik na. Samantala, nawala na ang pagmamayabang sa mukha ng lalaking may lilang buhok. Dahan-dahan siyang lumingon kay Liao Yangyang at nagtanong, "Kuya Yangyang, kaya mo bang harapin ang mga halimaw na leon kanina?" Sandaling nag-isip si Liao Yangyang bago sumagot. "Kaya ko, ngunit tiyak na hindi kasing bilis at kasing linis ng ginawa ni Xu Jingming." Pinunasan ng lalaking may lilang buhok ang pawis sa kanyang noo at mahina siyang bumulong. Ang taong iyon talagang may husay. Mas malakas pa nga siya kaysa kay Liao Yang. Bigla siyang nabagabag sa isang bagay. Kung hindi sana tinanggihan ni Xu Jingming ang kanilang taya noon, malamang ay lubos silang mapapahiya ngayon. Habang iniisip iyon, muli siyang nagtanong kay Liao Yangyang, "Kuya Yangyang, sa palagay mo ba kayang talunin ni Xu Jingming ang isang level 4 na mabangis na halimaw na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, tulad ng kaya mong gawin?" Sumagot si Liao Yangyang matapos ang maikling katahimikan. Batay sa lakas na ipinakita ni Xu Jingming kanina, imposible iyon. Ngunit agad na sumabat ang babae. Hindi, kahit gaano pa siya kalakas, mas malakas pa rin si Liao Yangyang. Lumipas ang 10 minuto. Nakahanap si Xu Jingming ng isang tahimik na lugar sa kagubatan. Umupo siya sa lupa at tahimik niyang binuksan ang system interface sa harap niya. Agad niyang iniutos sa sistema na ilaan ang kanyang mga puntos. Sa sandaling iyon,
Isang napakalakas na golden lightning energy ang sumabog sa kanyang katawan. Ang kidlat ay kumalat palabas sa paligid at ang lupa sa paligid niya ay bahagyang nanginig. Ang kanyang realm ay sumulong. Umakyat siya sa level 3 upper rank. Ang kanyang pisikal na katawan at espiritu ay parehong tumaas ng 5 puntos at ang sakop ng kanyang kakayahan sa kidlat ay lumawak hanggang 40 meters. Sa puntong iyon, ang kanyang lakas ay mahahambing nasa isang level 4 ability user. Sa una, balak na sana niyang umuwi. Ngunit nang makabawi na ang kanyang espiritu at lakas, nagbago ang isip ni Su Jingming. Nagpasisya siyang pumasok pang mas malalim sa core area ng Thunder Region upang pagmasdan ang natural na kidlat at humanap ng pagkakataon upang makakuha ng karagdagang pagkaunawa sa kapangyarihan ng kidlat. Samantala, nasa labas ng Thunder Region si John Loro. 5 araw at 5 gabi na wala si Su Jingming at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik. May nangyari kaya sa kanya? Nag-aalala si John Loro. Kahit siya mismo ay kaya lamang manatili sa loob ng rehiyon ng 8 araw. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Wu Guang at nagtanong, "Bakit naririto ka pa rin, John Loro?" Sumagot si John Loro, "Naghihintay ako sa pagbalik ng junior brother ko." Nagulat si Wu Guang, "Ang estudyante bang nakilala ko 5 araw na?" Tumango si John Loro, "Ngayon ang ika-6 na araw, dapat ay bumalik na siya kanina." Agad namang inayusan ni Wu Guang ang kanyang loob. "Plano ko rin namang pumasok sa Thunder Region upang manghuli ng mga halimaw. Habang papasok ako, tutulungan kitang hanapin siya." Nagpasalamat si John Loro. Ngunit kumaway lamang si Wu Guang. "Pareho naman tayong mula sa Thunderbolt Martial Hall. Natural lamang na magtulungan tayo." Pagkatapos, pumasok siya sa kagubatan. 6 na oras ang lumipas sa core area ng Thunder Region. Si Su Jingming ay nakaupo sa isang mataas na sanga ng puno habang tahimik na minamasdan ang kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya. Pakiramdam niya ay oras na upang umuwi. Lumundag siya pababa mula sa puno. Sa sandaling tumama ang kanyang mga paa sa lupa, boom! Ang malakas na impact ng kanyang paglupag ay nagpabasag ng lupa sa ilalim niya. Tahimik niyang sinuri muli ang kanyang katawan. Ang pisikal na katawan ng isang level 3 upper rank ay tunay na malakas. Ngunit alam niyang marami pa siyang kailangang pagdaanan bago maabot ang level 3 peak. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw ng halimaw sa kagubatan. Mula sa kadiliman ng kagubatan, lumitaw ang isang napakalaking uso. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng berdeng kidlat. Agad itong nakilala ni Su Jingming, isang Storm Thunder Bear, isang 4th Order upper rank na mamingis na halimaw. Alam ni Su Jingming na kaya na itong tapusin sa isang iglap gamit ang kanyang kidlat. Ngunit, nais niyang subukan ng lakas ng kanyang mga kamao matapos ang kanyang pag-angat ng level. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Su Jingming diretso sa napakalaking uso habang ang golden lightning ay kumikislap sa paligid ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, si Wu Guang na nagtatago sa likod ng isang puno ay nasaksihan ng esenang yon. Nagulat siya nang makilala ang taong hinahanap niya buong araw. Hindi niya inakala na makikita niya si Su Jingming sa lugar na ito. Maingat niyang pinagmasdan ang sitwasyon at napagtanto na umakyat na si Su Jingming sa level 3 upper rank. Ngunit ang sakop ng kanyang kidlat ay tila kakaiba. Bukod pa doon, tila balak pa niyang harapin ng direkta ang isang level 4 na halimaw. Mahinang natawa si Wu Guang. Ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa tigre. Inisip niya ang junior brother ni John Lo ay may kapuri-puring tapang. Ngunit para sa mga henyal, minsan kailangang muna nilang maranasan ang pagkatalo bago nila tunay na maunawaan ang kanilang mga kakulangan. Sumigaw sa galit ang Storm Thunder Bear habang lalo pang lumalakas ang berdeng kidlat na bumabalot sa kanyang katawan. Iwinawisway nito ang napakalaking kuko na pinalakas ng kidlat at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok patungo kay Su Jingming.
Ngulit bilang tugon, diretso ring sumuntok si Xu Jingming. Ang kanyang kamao ay nababalutan ng golden lightning. Nagbanggaan ang kanyang kamao at ang kuko ng uso. Boom! Ang isang napakalakas na pagsabog ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Wu Guang. Hindi lamang napigilan ni Xu Jingming ang pag-atake, ang golden lightning nito ay maliwanag na mas malakas pa kaysa sa kidlat ng uso. Ito ay isang 4th order upper rank na mamingis na halimaw. Isang buong major rank na mas mataas kay Xu Jingming. Hindi ito tama. Nababasa ng pawis ang noo ni Wu Guang. Ang kakayahang iyon ay tiyak na hindi ordinaryong rank ability. Ito ay dapat S-rank. Maaring pangang mas mataas. At ang pangalang Xu Jingming ay parang pamilyar yun sa kanya. Sa isang iglap, bigla niyang naalala. Xu Jingming. Siya ang S-rank lightning freshman ng Modo University. Ngunit ang pagkaunawang iyon ay lalo lamang nagpalala ng kanyang pagkabanghag. Sinong mag-aakala na isang freshman ay maaring umakyat sa level 3 upper rank ng ganito kabilis? Habang nakaharap sa mamingis na halimaw, gumiti lamang si Xu Jingming. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng kidlat. At may kumpiyansang sinabi, mukhang mas malakas pa rin ang kidlat ko. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!